kinakabahan din ako in fairness. Just relax. Hi guys! At kagaya nga ng sinabi dun sa intro ng vlog, may kailangan i-biopsy dito sa taas ng ulo ko. Parang ang biopsy, kung hindi ako nakakamali, ay i-check kung cancerous or not, kung malignant or benign. Story time. Akala ko dati pa may nunal ako dito sa mid dito. Akala ko dati pa nunal. Kaya niloloko ko yung mga tao na matalino ako, may nunal ako dito, may nunal ako sa paa. Kaya pala alis ako, may nunal ako sa bibig. Kaya madaldal ako at minunal ako dito kaya matalino ako. Bata pa ako, alam ko may ganyan na ako. So nung nag-attend kami yung party para kay Mr. M, kasama ko si How How, inaayusan ako ng makeup artist, hairstylist ko dyan si Jo Garcia. Hi Jo, thank you very much. Kung saan alam naman niya na may nunal ako dito. Nung nakapa niya, sabi niya, kuya parang lumaki yung nunal mo dyan. Sabi ko, ha? Hindi ko naman nakikita syempre araw-araw. Paano ka makikita yung nunal, diba, nandito? Minsan ang hirap kahit anong ganun mo, mahaba yung buhok mo. Kuya, lumaki yung nunal. Sabi ko, pakikapa naman. Napaisip ako, medyo iba nga kung may mga lumalaki na nunal, diba? Mga marks na ganyan. Parang isa sa mga pwede ay melanoma. Parang it could be skin cancer or parang ganun. Ito, nararamdaman ko ngayon eh. Sabi ko, sige, pinakamaganda, as always, ipapacheck ko sa doktor. Kasi kadalasan, diba, yung mga nunal na suspected for whatever, kita mo yan eh, sa kamay, sa mukha, pwedeng sa likod, na nakikita mong nagkakaroon ng ibang growth, ibang color. So sabi ko, malay ko ba kung ano nangyayari dito pala sa taas? So nagpa-check ako sa Belo Alabang muna, Belo Alabang. Yung una, si Doc na tumingin, our derma, sabi niya, it looks okay. Okay, it looks okay. Round naman siya, yung borders, parang ganun. So sabi niya, it seems okay naman, pero ang pinakamaganda, ipa-check sa surgeon. So, na-check din naman sa surgeon. Nung chinek niya, same thing. Ang unang sinabi ni Doc ay yung history naman is dati pa to. Hindi naman to sudden growth. So sabi niya, it looks okay din naman, but you always want to be safe. So, i-biopsy natin. Kinausap ko rin ang isang kaibigan ko na surgeon. Hi, Ate Nicole. Sabi niya, same thing. It looks like growth, if you will, pero nothing. She sees it every day kasi nga yung mga qualities na hinahanap. Nakausap ko rin ang isang derma namin na family friend, same thing. Sabi niya na it happens, may mga ganyan, but same thing, ipabiopsy mo na rin para sure. Pero hindi araw-araw kasi na naririnig mo yung salitang biopsy. Kahit na nandun pa rin yung sinasabi nila na mukha naman wala. Pero yung the fact lang na, parang never mo naiisip na pagdaraanan mo yun na, uy, may kailangan i-biopsy sa'yo. Kasi at least pag sa tingin ko, if sabihin mo bigla na may kailangan kang i-biopsy, kahit sabihin mo precautionary lang, kahit sabihin mo just to be sure, parang pwede cancer comes to mind or kung ano man, diba? Ang cancer kasi, it's one of those things na kahit sa kalaban mo, hindi mo i-wish yun. Ang dami kong mga kilala na unfortunately na nadali na ng cancer, people who are going through it, and you see na it's very life-changing para sa kanila. So, even if nandun yung reassurance pa rin na sinasabi nila na, ay wala yan, ganyan, precautionary yan, or on the side of caution. Pero the fact lang na may 0.000001 kakabad trip. Actually, hindi ko pa sinasabi sa mommy ko. Hindi ko pa sinasabi sa mommy ko, hindi ko pa sinasabi sa daddy ko, kay Tito Ralph, at kung sino man. Ang may alam lang, syempre, si How How, my household, barkada ko lahat. Pag nalaman ni mommy to, magkakagulo si mommy. Kahit na wala pang result, sigurado every 0.6 seconds tatawagan niya ako, anak, may results na ba, anak, bakit ganyan? At sigurado lahat ng mga kaibigan na doktor ni mommy, tatawagan din niya. Ayoko nang mag-alala ang parents ko, si mommy, si daddy, si tito, they have their hands full. Ako na muna to, ako na bahala. Siguro kung mamalas-malasin, kung iba ang barahan na i-deal sa akin ng tadhana na jackpot nga, syempre kailangan na sabihin. Pero kung manageable pa, kumbaga hindi ko na sasabihin sa kanila, sabihin ko sa kanila pag all over, kasi eventually mapapanood naman nila to, magagalit sila bakit hindi ko sinabi. So yun lang. Do I feel okay? Yes. 4 na doktor na nagsabi na malabo-labo talaga na it's cancerous or kung ano man. May konting kaba, syempre.
Kasi isi-stitch yun eh. Isasama ko kayo sa procedure. Parang tatanggalan ng sample, tapos mga 2 or 3 stitches. So papapanoorin ko sa inyo. But para sa akin, ang main goal ko dito is to create awareness. Kasi napakarami syempre yung mga binabantayan ng mga nonal, na growth kita yan sa mga katawan. Kitang-kita naman na may measure pa nga yan, di ba? Just to create awareness na minsan may mga ganun-ganun tayong hindi nakikita sa ulo o mamaya sa likod man. So just, you know, be aware. Malay mo kasi nandyan pala ang jackpot, 'di ba? So yun lang, hoping everything goes well. Pag nakakuha ng sample, I think between 3 to 5 days ang results kung malignant ba or benign or may kailangan pang gawin. So yun lang guys, pray for me, pray for favorable results. Yun lang naman ang hinihingi ko. Good luck to me. Okay, nandito ako sa operating room ng Bello Green Hills. Hi Nurse Nicole. Si Nurse Nicole ang bahala sa akin ngayon dito. Tatanggalan lang natin ng konting hair. Then, initially... Pero di naman makakalbo talaga. Hindi. Para ka lang may pocket naman. Okay. Initially lang, you'll feel lang the prick of a needle from anesthesia. Needle lang, anesthesia. Needle. Pag nag-numb na siya, we'll start. Pero ganun kalaki yung needle. Hindi naman. Very pang baby. Okay. Pang baby siya. And then... First, kasi may stitches to, di ba? May stitches. First time ako magkaka-stitches buong buhay ko. Okay. Sa lahat ng mga kalokohan ko sa buong buhay ko, never pa ako Hindi naman nagkaka-stitches. masakit usually kasi makapal ang ano natin. Lalo na ako, mukha ko makapal, ulo ko makapal. So, That's Doc usually Beach. swelling expected for about 3 days. Usually nag-gravitate siya. I'm not sure kung mag-swell pati face mo na. A little bit lang. Pati Kasi mukha? nag-gravitate siya eh. So, no heavy lifting muna for a week. We'll see with Dr. Alcantara Okay. kung kailan, hanggang kailan. Medyo kinakabahan din ako in fairness. Doc BG Alcantara ang gagawa ngayon. Doc, ano bang ma-expect natin ngayon? Ngayon, except for the pain, wala kami siyang mararamdaman. Pain ka. Nakala ko ba may anesthesia tayo, Doc? Hindi, syempre yung pain ng pag-inject ng anesthesia. Parang ano ba yan? Parang Binunutan ka ng ipin. dentista pa naman yung anxiety ko, Doc. Sa lahat ng mabibigay mong analogy, Sige. Parang... sa lahat, Doc. Alam Parang- mo, Doc, pag nagpapadentist ako, kahit cleaning lang, naka-full sedation ako. talaga? As in, dorming Parang ko nadapa ka lang. Gano'n. Parang na-stumble ka lang. Eh kung may bubog. We have to put around 3 sutures and we have to remove it after 10 days. 10 days pa na. Swimming di pwede, no? Ay, definitely na. Kung pawisin ka sa Yes, scalp mo, I think you have to refrain for 3 days mo lang. Pawisin talaga ako. Super. 3 days. 3 days rest. Okay. 3 days pwede ka mag-walking, pwede ka mag-ano. Pero yung strenuous, you have to 3 at days. least refrain for 3 days. Yung blue pen na, yung ink na, yan. Yan yung hihiwain kanya kalaki. Actually, di ko pa makikita. Obviously, makikita ko na yan pagka nag-preview ako. Mark, bahala sa akin, ha? Yes. Magkawa ka may kamay. Teka, parang away na to, ah. Hoping and praying na benign naman. But ano lang to, precaution lang. Kumbaga, dahil nga bad trip. So, it's not one of those things na nagigising ka sa isang araw tapos sinasabi sa'yo, pabiopsy mo yan. At one point, pag nangyari, well, hopefully, yung maano ka lang, mararadel ka lang ng konti. Okay lang, nasaktan man ako dati, nahanap ko ng para sa akin. Ayun. Hayop! Hayop! Grabe hugot ha! Hayop! Kaya mga bagsak dyan. Sabi ko nga, nakilala kita, sabi ko, bait naman nila, bait pala sila. Super bait ako, Doc. Kasi na parang halos santo na ako. Ay, hindi naman. Alam mo, wag mo sasabihin santo. Oo nga pala. O, delikado. Oo. Para kang nagpapapansin kay Papa Kay God. Lord, oo. Mahirap yung ganun. Pag sinabi ko sa mami ko itong problem. Baka bumunta pa yung mami mo. Medyo nakakatakot yung mga ganyang tunog. Ako pa ba to? Hindi. Okay lang. Okay, mami, humiwala yung Machine lang yan. Okay. Magkano ang tagal, Doc, bago mawala yung effect ng anesthesia? 20-30 minutes. Masakit yan mamaya. Medyo. Kaya you have to take something for it. Basta tayo. Thank you, Doc. We're done.
Then we'll remove it in 10 days. At ito ang rason kung bakit tayo nandito ngayon. Papadala for biopsy, no? Yan ang nag-hassle sa akin. Ayan na, bad trip. Thank you, Doc. True enough, wala akong naramdaman. Thank you very much. So, minantay lang tayo, may lalagay si Doc, no? Yes, Doc. Ay, yes, sir. Yeah. Gawan kita Wait, thank you, ng- doktor na ako. Gusto mo gawa ka ng prescription? Prescription lang, sir. Salamat ako kay Mark lahat. Obviously, kanina ginagawa yung excision, di ba? Tama ba? Excision. Yan. Yan. Mark, maraming salamat for the footage. Thank you, brother. Thank you. Yun na, pauwi na. Thank you very much sa Bello Green Hills. Thank you, Doc BG, sa kanyang team. Totoo nga, wala akong naramdaman. Naramdaman ko lang yung injection. Di ko na naramdaman na tinatahi na, kinocauterize na, tinanggal na yung mask. Actually, ito na yung part na pinakamahirap sa lahat ng mga tests. Minsan yung procedure itself, hassle kung hassle given. Pero ang pinakamabigat dyan, yung pag-aantay ng results. Kasi yung malalaman to kung benign ba to or malignant, I think 5 to 7 days binigay na yung sample. Mas hassle yun. Mas hassle yung ganong stress na yun. In fact, nung nakita kanina, di ba, pinost ko kanina, sabi yung mga buhok na nandun is already a good sign in itself. Pero ipapadala pa rin to be sure. So, hoping and praying. Antay lang tayo. Ganun talaga ang buhay, guys. Okay, so 1 week after, nakuha ko na yung results ng biopsy. Ano ba? Paano pa sinabi ni Doc BG? Parang it looks good, pero kailangan pa ng additional tests sa blood, yung immunohistochemistry, basta parang ganon. So, sabi niya, so far, it looks okay, pero may kailangan lang idagdag na blood test para makasiguro talaga na hindi problema to. So, nothing definitive. Still, tuloy-tuloy ang dasal. We'll see. Mga 2 days yata yun yung result. So, tatry ko magpakuha ng dugo mamaya para dun sa test na yun. So, pray for me, guys. Nakuha ko na yung results from Makati Med at sinabi nga na benign, clear. Nag-mini celebration ako, nagpaikli ako ng buhok. Mini celebration. Ayun, paminsan-minsan, may mga ganun tayo, no? May mga small joys sa buhay. Ako, isa sa mga small joys ko, pag bagong gupit ako. Diba, hindi kailangan palagi yung nanalo ka ng 1 million, hindi palagi yung ikaw yung best sa office o ikaw yung pinakamataas na grades o hindi kaya ganun. May mga small joys tayo sa buhay na hindi rin biro ang ngiting na ibibigay sa atin. So nagpagupit ako. Pero I'm sure napakarami ang dumaraan sa ibang mga forms ng cancer na hindi biro. Yeah, small joy, napangiti ako. Si Mommy napaiyak pa. Nung, kasi yung unang test na nakuha, di ba sabi ko nga yung last part, ay inconclusive, meaning may mga tests pang kailangan gawin. Si Mommy naiyak. Kaya hindi ko sinabi kagad kay Mommy. Kasi alam ko, nagkaroon magiging reaction niya. Alam ko, mothers, parents, naiintindihan ko yan. But yun, benign. So, ang aim ko sa vlog na to is just for awareness. Kasi tingnan nyo, di ba, minundal ako na hindi ko pala alam na nasa naulo ko. Buti na lang nakapanong hairstylist. So, kumbaga may mga ganun-ganun tayo sa buhay na curveball. So, awareness na kumbaga hindi yung usual unfortunate cancers na naririnig natin o kung ano man. Siyempre, meron tayong mga naririnig palagi. Yung from lung, pancreatic, marami pang iba. Hindi mo basta-basta naririnig yung, uy, may nunal ka, pa-check mo. Worst case scenario could be some form of skin cancer. So, yun lang. So, just to create awareness na may ganun. Sa lahat naman nagdasal, kung sakali man na you sent me a prayer habang nanonood ng vlog ko. Thank you very much. At isa pa tong learning isa pa tong share lang. Sa mga susunod na vlog, makikita nyo nga kagaya nung kay Queen Yasmin ay hindi nakaayos yung buhok ko. Katunayan, napakaraming nag-comment kung bakit ganun daw buhok ko, bagong gising ako, kung ano man, di man lang ako nag-ayos. Pero syempre, hindi nga nila alam na kasi kakatapos lang nung procedure at puro tahi pa yung ganito. Goes to show na minsan madali magbato ng mga kung ano-ano, pero hindi nyo alam yung tunay na nangyayari. Diba? May mga mini battles talaga na pinagdaraanan ng isang tao na di natin namamalayan. So, yun lang. Another realization. Ay, grabe, sineryoso ko tong vlog na to. So, thank you for watching. Say a prayer sa lahat ng mga dumaraan sa cancer. They need prayers, they need strength, they need wisdom.
bukod sa mga gamot na kailangan nila, prayers will go a long way. So pray for everyone, okay? Kaya naman, magte-thank you ako. Maraming salamat, Dr. Vicky Bello, sa Bello Clinic Green Hills, Bello Clinic Alabang, kay Doc BJ Alcantara, thank you very much, Doc. At kay Nurse Nicole sa pagtanggal nito, thank you very much. Sa mga taga-Cardinal, maraming salamat sa pag-test ng sample. And thank you very much kay Doc Katsi, kay Doc Nicole. Maraming salamat sa Makati Medical Center na nirun din nila yung mga tests na kailangan. At kay Doc Isabel, thank you very much. Lahat kayo kinukulit ko. Doc Angelita! Si Doc Angelita din kasi si Doc Angel Dailo, nagtatanong-tanong ako. So sa lahat ng mga doctors, nurse na tumulong sa akin throughout this whole procedure, sa mga results, thank you very much sa inyong lahat. See you guys!